Alright, thank you so much po again kay Pastor Boyet sa kanya accommodation sa amin. Talaga namang blessing po. Well, sa umaga po ito, yung aking naisipakita sa inyo ay ito po yung dahilan kung bakit yung Christianity po, the whole of Christianity, hindi nagkakasundo-sundo at marami po yung konti yung merong desire sa study ng Word of God. At namimiss po nila yung the greatest blessing po ng pagiging in Christ, yung pagiging sangkap po ng katawan ni Kristo. That's why, mahalaga po yung matutunan mga ito sapagkat dito po mababago yung ating mindset, yung ating kaisipan na pag hindi po naunawaan ito, yung kaisipan po ng mga professing na Christians, pareho lang ang mga nasa mundo, di ba? Kaya ang very worrisome po yung pagka nasa religion ka, ang thinking mo lang, nagsimba ko, okay na ako nagsimba, walang effect sa buhay mo. Kasi ganun po, dahil, well, kung ang pinupuntahan mo naman church talaga, ang pinifeed lang emotion mo, at saka entertainment lang, talaga wala kang makukuha, di ba? That's why, paglabas mo ng simba, walang epekto sa iyo yung salita ng Diyos. Kaya ang goal po natin sa church na ito, matuto. Kasi ang layunin ng Diyos, di ba, is the renewing of the mind. Ang emotion po, it follows doon sa klase ng isipan na meron ka, ayon po sa sinasabi ng Diyos sa kanyang Biblia. Sa study ko po, no one can say na alam niya na lahat ng laman. Kasi po, yung unawa, ibinibigyan ng Diyos po, progressive. Hindi one time alam mo na lahat. Hindi po ganun eh. Progressive po yung unawa na ibinibigyan ng Diyos sa kanyang salita. Kasi yun din po yung pattern ng Diyos sa mga tao sa Bible during the Old Testament hanggang New Testament, unti-unti. At ibinibigay po yan sa mga taong nagmamahal sa Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, kung mahal mo siya, mamahalin mo yung kanyang salita. Meron kang desire na marinig siya. Diba? Doon po tayo sa Colossians chapter 2, verse 6. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Ito po yung sinasabi ng Biblia patungkol po sa tunay na katayuan ng mga tao kay Kristo. Kayo ba'y kay Kristo? Alam po niyo, pagka ating pinag-aralan, yung kalagayan ng mga original na mga taong kausap ng Diyos noong first century at ikukumpara natin sa klase ng pag-iisip ng mga Kristiyano sa 2024, napakalayo po. Baka hindi tayo makilala ng mga Kristiyano noon. Sapagat ang sabi po ng talata, meron po siyang yung parang qualification na kung ikaw nga ay tunay na tumanggap kay Kristo. Pag sinabi pong tumanggap, ang synonym po niyan o kamukhang salita ay yung naniwala sa Kanya. Tinanggap mo po si Kristo dahil naniwala ka. Right? Ang question, ano yung pinaniwalaan mo? Qualify mo eh. Pag sinabing, naniwala ako sa Panginoon, tatanungin, ano ang pinaniwalaan mo kay Kristo? Malaking question mark sa iba yan. Kasi yung Muslim, naniniwala rin kay Kristo. Pero I'm sure, kung Kristiyano ka, hindi kayo pareho ng pinapaniwalaan, di ba? Maraming relihiyon naniniwala kay Kristo, pero ang question, ano pinaniwalaan mo kay Kristo? Di ba? Mahalaga po yun. Kaya doon po nag-uumpisa yun. Kaya ang kasunod ang sabi niya, ang kondisyon at yung description nung naniwala at tumanggap kay Kristo ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Paano magsisilakad? Paano mabubuhay po yung mga na kay Kristo? O tingnan niyo po yung next verse sa 7. Yan. Na ano? Nangag-ugat. Alam naman natin nag-uugat, di ba? Pag nakakita tayo ng puno, ano yung punong pinakamatibay pag may bagyo? So, ang logic po, pag yung puno, malalim ang ugat, matibay yan.
Kaya nagbibigay po ang mga salita po na babasa natin dito, parang nagbibigay ng illustration sa mga bagay na magiging familiar sa atin para maunawaan natin. So, ang ibig sabihin, yung isang na kay Kristo, dapat nag-uugat kay Kristo. Ano pa? At nangatatayo sa Kanya. Ang tinatayuan mo, si Kristo. At matibay. Matibay. Hindi siya pag nahipan ng hangin, doon humahapay. Kung saan nahipan ng hangin, doon humahapay. Pag matibay, kahit malakas ang hangin, steady yan, establish ang sabi. Right? Sa inyong Sa inyong pananampalataya. Ayun, pag sinabing pananampalataya, meron pong substance o laman. Kaya depende yan sa laman ng iyong pananampalataya. Alright. Anong kasunod? Gaya ng, iyo po yung mahalagang salita, pagkaturo sa inyo. So yung lahat po, yung pag-uugat, yung pagbibigay na lakas no tumayo, at pagiging matibay sa pananampalataya, yung buod po nun ay yung katuruan. Di po ba? Gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat. Alright. Kaya po, ako pong layunin ko palagi pagka dumadating sa anumang assembly, gusto ko meron ako iniiwan ng katuruan. Dati po kasi nung ako'y nasa religious mindset, pag tumayo dito, preaching. Yung bang preaching na talagang paiiyakin ka, tatakutin ka, paluluksuin ka, medyo, di ba, pasasayahin ka para ma-excite yung emotion. Pero habang ako po nag-aaral, nakita ko hindi ganun ang priority ng preaching. Ang preaching dapat kaakibat po yung teaching. Alright, ngayon, tignan yung next verse. Kaya merong warning doon sa 8. Yan, merong warning si Pablo. Kayo yung magsipag-ingat. Bakit? Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofya. Ano ba yung filosofya? Yan po ay isang English word, philosophy, na transliterated sa Tagalog. Pag sinabing philosophy, lover of wisdom, at ibig sabihin, wisdom of men, yung talino lang ng tao. Right. Mag-ingat kayo doon ang sabi niya. Bakit? At walang kabuluhang pagdaraya, kasi yung talino ng tao, yun ay magiging cause ng pandaraya ng mga tao, at ikaw ay mabibihag. Pag sinabing bihag, ano yun? Alipin ka. Di ba? Gagamitin ka. Ang may control sa'yo, yung tao na merong filosofya. Kaya ang pinapakinggan lang ng iba, yung sinasabi lang ng tao. Ang takot nila, nasa leader. That's wrong. Kaya ang sabi ni Pablo, ayon sa saling sabi ng mga tao. Ingatan po natin na yung ating pinapaniwalaan ay galing lang sa sabi ng mga tao. Napakahirap nung buong buhay mo, inilagay mo sa pinapaniwalaan mo, yun pala, galing lang sa tao yun, hindi totoo. Di ba? Mahirap yun. Kasi kung hindi ka sigurado sa iyong pinapaniwalaan, ay problema yon. Inaaksaya mo lang yung oras mo, panahon mo, at lahat, hindi naman pala totoo yung pinapaniwalaan mo kasi wala kang batayan. Ano pa? Ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Now, mahalaga po yung huling terminology, di ayon kay Kristo. Yung Bible po, gaano ba kalalim po yung ating paniniwala sa Biblia ito? Itong nakasulat na ito. Gaano kalalim po yung ating paniniwala? Mahirap maniwala sa hindi mo alam. Di ba? Kasi hindi mo alam. Pag hindi mo alam, walang value sa'yo.
Pero lang po niyo, sa aking sariling experience, ako po'y kasi mahiling magbasa. Mula grade 4 ako, nagbabasa na ako kahit pinagbalutan lang ng tinapa, binabasa ko yata. Ang binabasa ko po noon, kung ano-ano lang, yung mga ideology ni Karl Marx, ng Maoist, yung mga ganun ba. Pero nung akin pong nabigyan ng pansin yung Biblia, hindi ko na hinintong binasa, pero hindi ko naintindihan. Curious lang ako. Until patuloy na pagbabasa, pag-aaral, hanggang na-research ko po na ang Bible po natin ay isa sa ancient document. Pag sinabing ancient document, yung mga naunang panahon. Alam niyo ba na yung record ng Bible, ang naunang civilization o mga tao ay dun sa parte po ng tinatag na ancient Near East. Yun pong Babylon, dating pangalan, ngayon po Iraq. Okay? Yung Assyria, yun pong tinawag na Nineveh, yan pong lugar ng Palestine, yung Egypt, yung surrounding countries dyan. Ito po, yung ating Old Testament po, naisulat dyan sa panahon nun. At dahil po sa archaeology, pag sinabi archaeology po, ito po yung mga taong archaeologists na naghuhukay ng mga lugar. Nakahukay po sila sa lugar na yan ng Iraq, ng Nineveh, sa lugar ng tinatag ancient Near East, ng maraming clay tablets. Ang clay tablets po yung unang writing materials nung panahon na yon. At sa kanilang natagpuan, alam po nyo, nasa British Museum lahat ngayon yan. Nahukay po yan around 1800s, 1900s, before the First World War, after the Second World War. Naghuhukay po sila sa lugar na yan. May nakita po silang mga ancient tablets, yung kanilang writing material during that time. Kung familiar kayo do sa Sumerian at saka Akkadian, yung pang mga ancient language. Sa kanilang nakitang writings, pinatunayan po, although hindi naman nila purpose na napatunayan totoo yung Genesis, sa kanilang paghuhukay, doon nila nakita totoo yung nandito sa Genesis na mga lugar, na mga tao at instances, pati nga record po ng mga nangyari events dito sa Genesis, naka-record. At ang pinakamatandang writing nakuha po nila sa clay tablet ngayon ay tinatag na cuneiform tablet, dated po around 3000 BC. 3000 BC po yun. Kasi po ang estimate po ng maraming nagde-date niyan, ang nagkaroon ng tao talaga sa place na yan ng around 4000 BC. Maybe that's the time po na creation ni Adam, ni Eve, dumami mga tao, creation ng mga tao that time. And the good thing po sa study nila, yung faculties ng tao na magsalita, sumulat at magbasa, meron na po during those early ancient centuries. At kaya tinawag po yan, kahit i-google nyo, tinawag po yung cradle of civilization. Ang ibig sabihin, yung mga nag-aral po dyan po nagsimula ang mga tao. Doon sa lugar na sinasabi ng Genesis. So. Kaya, lalo po kung tumibay yung aking paniniwala at lalo akong naging excited na ang Bible po ay talagang aklat ng Diyos. At kung gusto nating makita yung kasaysayan ng tao at kung anong ginawa ng Diyos, naririto. Kaya ang tawag po dito, ancient document. Kaya kung nag-aaral ka ng Biblia, ikaw ay isang scholar in that sense. Bakit? Kasi po, matitrace mo ang pinagmula ng tao at makita mo ang tunay na
mga events na nakasulat at historical event nakasulat dito. Pati nga po listahan ng mga hari ng Israel nakasulat doon sa Syrian record ng kings. Yung nakita nilang mga clay tablets. Wala pa pong Bible noon, ha? Ibig sabihin po, walang panahon na ang Diyos walang testimony sa mga tao kahit wala pa yung Bible that time. Nakuha po nyo? Kaya mahalaga po yung reading. Kasi nga po, yun ang kaibahan natin sa hayop. Ang hayop po, hindi marunong magsulat. Hindi marunong magbasa. Tao lang ang binigyan ng Diyos ng ganong faculties para ating maunawaan ang Diyos in written form. Di ba? Common sense naman, anong mas mahalaga? Yung verbal o yung nakasulat? Ngayon sa panahon na ito, wala kang pwedeng katibayan kundi nakasulat. Bahay mo, lupa mo, sasakyan mo, birthday mo, yung katibayan ng kasal ninyo. Di ba? Pag walang nakasulat, o tiniyo, kung nanonood kayo ng hearing sa Congress, doon sa Confi funds, ayan, nagkakagulo ngayon sila. Pag may question, babalik sila sa rule ng sa rule ng, Joint Circular Committee. Kasi may batas doon. Nakatali sila sa nakasulat na batas. Hindi pwedeng lumabas. Ganon din po ito. Ang basic purpose po kung bakit may writing ay para hindi makalimutan, walang pwedeng magsinungaling kasi nakasulat. Ang ginawa ng Diyos sa atin para lalo tayong maniwala, isinulat. Tama po ba? I-apply niyo po sa daily lives. Kahit sinong kausap niyo sa business, sa politics, sa batas, kailangan ng dokumento. Tama po ba? Kaya dapat alam mo yung laman ng dokumento bilang mga mananampalataya. Kasi nga po, ang Diyos po nangungusap ngayon sa pamagitan ng kasulatan. Lumipas na po yung panahon na yung Diyos nangungusap sa panaginip. Yun po yung panahon nila Joseph, the dreamer. Pero nung naisulat po, hindi po ito na yung kanyang salita. Ibinigay na lahat. Ngayon, ang communication po, two ways, di ba? Kung tayo ay magkaibigan, nag-uusap tayo. May sasabihin ko sa iyo, siyempre papakinggan mo, sasagot ka. Sasabihin mo, siyempre papakinggan ko rin, di ba? Pero kung magkaaway tayo, mag-uusap ba tayo? Hindi Di ba? Hindi pwede. Kung ikaw lang nagsasalita sa akin, okay ba yun? Ako hindi mo ko papakinggan? Mag-aaway tayo. Tingnan niyo sabi ng Bible po, Proverbs 28:9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan. Kautusan po yung law, yung word of God. Maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Bakit? Kasi hindi ka nakikinig sa mga salita ng Diyos Yun ang sasalitain Diyos sa iyo Gusto mo ikaw lang nagsasalita. He that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be abomination. Bakit abomination? Gusto mo ikaw lang salita ng salita sa prayer Pag magsasalita na yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, ayaw ko na. Hindi po tama, di ba? Kahit ikaw nun mo-offend ka Magulang, yung anak mo, tinuturuan mo, pinapangaralan mo, hindi nakikinig. Anong reaction mo magulang? Siyempre magkagalit ka, di ba? Kasi gusto mo maging maayos ang anak mo, hindi naman nakikinig. Pag may nangyari, sana kung siya lang. Hindi Ang unang tatamaan, magulang.
Biyaya po ng Diyos. Maayos sila. Hindi perfect, pero bilang magulang, hindi ko na sila problema kasi maliwanag sa kanila, hindi ko na problema yung buhay nyo kasi sa inyo na yan. Kag-asawa na kayo, pamilya nyo na yan. Maliwanag po yon. At yun ang sinasabi ng Biblia. Diba? Pag nag-asawa yung anak, sabi, hiwalay na sila sa magulang. Kasi they will build their own family. What we are telling you po, yung communication po ng isang mananampalataya, logical naman, two ways. Nagsasalita ka sa Diyos through prayers, marami kang pinapasalamatan, marami kang hinihiling sa Diyos, pero hintayin mo namang magsalita siya sa iyo. Now, paano magsasalita ang Diyos sa iyo? Dito. Dito po. Tingnan niyo yung Proverbs 2:1. Sabi niyo, anak ko, kung iyong tatanggapin ang aking mga salita at tataglayin mo ang aking mga utos, verse 2, sabi niya, na ano pat iyong ikikiling ang iyong pakinig sa karunungan. Ano ikikiling? May narinig. Ano yon? May narinig, parang wala lang, hindi mo kinikiling. Pag tinanong mo, ano yon? Kinikiling mo yung sinasabi, gusto mo marinig, di ba? At ihihilig mo ang iyong puso sa pag-unawa, panloob, buong puso na gusto mong maunawaan yung sinabi kaninang salita ng Diyos. 3. Oo, kung ikaw ay dadaing ng pagbubulay. Ano yung dadaing? Ako po, dami nating problema. Bago mo idaing sa katabi mo, idaing mo muna sa Diyos. Ginagawa niyo ba yon? Pag may problema tayo, sanayin po natin ang ating sarili, magkulong tayo sa kwarto, kausapin muna yung Ama sa langit bago mo sabihin sa iba. Kasi ang solusyon, ang kasagutan, nasa Amang nasa langit. Tama po ba? Iiyak mo, idaing mo lahat sa Kanya. Diba? At itataas mo yung tinig. Kung pwede ka sumigaw, bahalang isipin na nababaliw yata tayo nasa loob ng kwarto, okay lang yon. Kasi kausap ko yung aking Ama. Sa pag-unawa, nais mong maunawaan ang mga bagay ng Diyos. 4. Kung iyong hahanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siya parang kayamanang natatago, ito po sa mga treasure hunter. Sino na treasure hunter dito? Ang treasure hunter po, yung mga naghuhukay ba ng ginto ni Yamashita? Hindi po madaling trabaho yun, ha? Kailangan mo ng gadget para tingnan kung talagang may metal sa ilalim ng lupa. Sa init ng araw, aakyat ka ng bundok, kasi sinabing may ginto dyan. Kwento lang, may ginto dyan, pupuntahan mo yon, dala mo lahat ng gadget mo, plus kailangan mo ng pera para hanapin yung kung ano mang kayamanang nasa bundok na yun, nasa lupa. Tapos wala naman. Kung i-apply mo yan sa pagsasaliksik ng ng salita ng Diyos, ayan o, kung gano'n ang gagawin mo, yung sigasig mo sa paghahanap ng kayamanan na yan, ano sabi ng 5? Kung magkagayoy, iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Mahalaga ba yon? Then shall thou understand the what? The fear of the Lord. Mahalaga po yung fear of the Lord. Alam natin, the gospel of Christ speaks of what? Ang Diyos hindi na tinitingnan yung katawan na ito because natural po yung katawan natin is evil yan eh. Nandiyan ng sin. But you have the inward man, kamukha nang binigit kanina. Yung inward man po, nandun yung fear of the Lord sa kanyang paglago sa pag-unawa sa Diyos. Kaya sinasabi ng iba na, oh no, pwede na pala akong gumawa ng kasalanan. No, you don't have that understanding, kaya wala kang fear of the Lord. At wala kang knowledge of God. Kung ganun ang isipan na, pwede na pala akong gumawa ng kasalanan. Wala yung fear of the Lord sa'yo at wala yung knowledge of God. Hindi mo matatamo yung fear of the Lord at saka yung knowledge of God kung hindi ka makikinig sa salita ng Panginoon. Tama po ba? Kaya po sa ating pag-aaral,
Ngayon po, papakita ko sa inyo bakit marami pong nalilito, maraming confused. Until today, ang isipan ng maraming mga religious group, nandoon pa rin yung condemnation, nandoon pa rin yung law, nandoon pa rin yung kasalanan. Bakit? Kasi po, hindi naunawaan ang sinasabi ng Biblia at yung programa talaga ng Diyos. Okay. Ang Bible po natin ay meron tinatag na Old Testament. From Genesis hanggang Malakay, yan po yung ating 39 books. Hindi po natin touch ang Old Testament, isu-shortcut ko lang po ito. Pagkatapos po ng Malakay, ay narito po yung New Testament. At mapansin niyo po palagi, pag ako'y nagtuturo, dinodrawing ko po yung cross. Hindi po mawawala yung cross sapagkat ayoko, ang focus po nasa speaker. Dapat ang focus nating lahat ay nandito sa Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Okay. Ipapaunawa ko po sa inyo bakit maraming confused na mga nasa reliyon, kaya sila po'y nadadaya sapagkat hindi po nila naunawa kung ano po yung progression o yung unti-unting pagbibigay ng unawa ng Diyos patungkol po sa mabuting balita. Ipapakita ko po sa inyo yung 4 na uri ng gospel sa Bible at makita nyo po, pare-pareho ba ng laman? Ano bang laman ng mga iyan? Yan, pakita ko po sa inyo, dahan-dahan. So, background po. In the Old Testament, tandaan natin, ang kausap po ng Diyos sa Bible ay primarily yung nation Israel. Yan po ang kausap ng Diyos dyan sa Old Testament. Bagamat, sa Old Testament po, naririyan po yung buong plano ng Diyos, lalo na po sa Genesis. In a future time po, papakita ko sa inyo lahat yan, na yung naisulat po sa Genesis hanggang Malakay, in fact po, yung sinasabi nating ancient Near East, yung Babylon, yung Nineveh, yung Palestine, yung Jordan, yung mga area po na yon, yung Canaan, halos, alam po niyo, magkakamuka yung pinapaniwalaan nila. Merong sacrifices ang mga pagano, meron silang mga Diyos na pinapaniwalaan, meron silang hinihintay na tagapagligtas, meron din po silang account ng flood, kamukha kay Noah. Halos marami pong kahawig na katotohanan na nakasulat sa Biblia. Kaya sabi nga nila, kinopya lang ni Moses eh. No, hindi. The manner po na ginawa ng Diyos, nirefine po niya lahat at ibinigay po sa Israel yung buong katotohanan na bagamat maaaring makikita sa pinapaniwalaan ng mga pagano, pero yung purified form, isinulat at ibinigay po sa bansang Israel at that time. Yan po yung katotohanan. Ibig sabihin po, ang katotohanan naroon na rin po, bagamat bago na isulat ang Biblia, nandoon. Kung kayo po'y familiar do sa Hammurabi Code, yung batas ng Babylon, nakasulat po doon yung children, obey your parents in the Lord. Universal yan. Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Yung nandun sa 10 Commandments, existing na po yun noon pa man. Sa kanilang nakitang mga evidence. So ang Israel po, brief history, nawala sila sa Promised Land, sila naging captive until dumating si Cyrus, sila pa ibinalik sa Promised Land, alright, binalik po sa Jerusalem, na-rebuild ng Jerusalem, pero merong pangako. Ano yon? Yung pagdating po ng Kristo. Tingnan niyo po, Zechariah 9:9. Dito po nakapaloob po yung kulang sa unawa ng maraming mga mananampalataya kung ano talaga yung programa po ng Diyos. Saan ba tayo dapat nakatayo? Ano ba dapat yung set of mind natin? Rejoice greatly, O daughter of Zion. Pag sinabi mong Zion dyan sa Old Testament, yan po yung reference sa Israel, the nation Israel. Shout, O daughter of Jerusalem, behold, thy king cometh unto thee. He is just and having salvation, lowly and riding upon an ass, and upon a colt the foal of an ass.
Nung isinulat po yan ni Zechariah, nasa process po sila ng pagtatayo muli ng temple. Diyan po sa Jerusalem, mga around, ano po yan, mga around 500, mga 400, mga 400 BC po yan. Ngunit, nagbigay ng prophecy na may dadating yung hari, ang sabi niya. Alright? Anong gagawin ng hari na nakasakay doon sa the fall of an ass? Verse 10. And I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off. And he shall speak peace unto the heathen, and his dominion shall be from sea even to sea, and from the river even to the ends of the earth. Ano ibig sabihin? Nakita niyo po yung bow? Bow. Alam niyo po yung rainbow? Di ba yung bow ganon? Yung bow po, yun po yung basic part ng alin? Bow and arrow. Meron bang arrow? Wala. Bow lang. Right. Yung bow po ay simbolo ng ano? Saan ba prominent po yung rainbow? Bakit yung flood? Kasi yung flood ay judgment doon. At sabi ng Diyos, okay, tapos na. Mula ngayon, assurance, wala nang judgment na darating na ganyan, kaya isasabit ko yung bow sa langit. Makita nyo, bow, di ba? Pero dito po, yung bow, dala-dala nung king. O, nandun yung battle bow, hawak niya, pero wala yung arrow, pero ang kasunod, and he shall what? Speak peace. Tapos, may dominion, yung kanyang ruling as king to the ends of the earth. Now, ito po. The coming of Jesus Christ po, yung pong verse na yan, ay sinabi mismo, alam po nyo, sa pagbabasa ng Biblia, ang mukha ng sinasabi natin, hindi pwedeng ikaw ang magbigay na interpretasyon. Bakit? Kasi, una-una, hindi ikaw ang kausap. Ang kausap, yung first century audience, yung mga apostol. Alright. So ngayon, yung kanilang mindset, yung language, yung kanilang belief, yun pong mga tao sa Bible, ang kaibahan natin sa kanila, these people po sa Bible, because of the ancient Near East po category ng thinking, nag-umpisa po ang pag-iisip nila sa spiritual. Ano ibig sabihin? Hindi agad sa physical. Pag nakakita ng araw, hindi pinag-aaralan ko ng araw. Ang pinag-aaralan nila, sino yung Diyos ng araw. Yung hangin, hindi pinag-aaralan ko ng hangin. So, ang iniisip, sino yung Diyos ng hangin? Yung mga tao po sa panahon na yan, nag-uumpisa isip nila sa spiritual, hindi sa physical. Ngayon po, hindi Ang mga nagbabasa ng Biblia ngayon, naghahanap antimano ng physical. That's wrong. So, hindi mo maintindihan. So, para maintindihan po natin ang isip ng mga tao sa Biblia, tatanungin natin yung mga tao doon. Ito bang sinabi ng Zechariah 9:9 ay natupad na ba? Kasi prophecy po yan ni Zechariah. Tanungin natin si Matthew. Tingnan niyo po, Matthew 21. At nang malapit na sila sa Jerusalem at magsidating sa Bethphage, sa bundok na mga olibo ay nagsugong nga si Jesus ng 2 alagad. Para saan? Verse 2. Na sinasabi sa kanila, magsiparoon kayo sa nayong nasa tapat ninyo at pagdakay masusumpungan ninyo isang nakatali na babaeng asno, yung maliit na kabayo, na may kasamang isang batang asno, kalagin ninyo at dalin sa akin. 3. At kung ang sino man ay magsabi ng anuman sa inyo, isasabihin ninyo, kailangan sila ng Panginoon at pagdakay kanilang ipapadala sila. 4. Nangyari nga ito. Bakit? Upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, 5. Sabihin ninyo sa anak na babae ng Sion, narito ang hari mo'y pumaparito sa iyo na maamo at nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng babaeng
asno. So sinasabi ni Matthew, ito na yung katuparan ng hula nung nababasa sa propetang Zechariah, yung ating binasa. So therefore, ito po yan. Yung pagdating ng Panginoon Jesucristo, taglay po niya unang-una ang alin? Yun pong bow. Anong sinisimbolo ng bow? Judgment. Dati-dati yung bow nakahang sa space, sa sky. Pero ngayon, hindi na. Dala na niya. Alright? Ano ibig sabihin? Yung pagdating na Kristo na may dala siyang bow, ang dala niya, judgment. Tama? Balikan mo yung 9:9 at 9:10. Dito po natin maunawa yung programa ng Biblia. Kaya nagkakamali yung magtuturot maniniwala pag hindi nakita yung difference po ng gospel dyan. Ano sabi ng 10? And I will cut off the chariot from Ephraim and the horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off. Hindi mo na gagamitin yan. And he shall speak peace unto the heathen and his dominion. So, ayon kay Mateo, natupad yan sa pagdating ni Jesus Christ. Alright? Ngayon, unang-una, kaninong judgment? Sino ba ang subject po ng judgment? At bibigyan muna ng pagkakataon ng peace talk. Di ba pag may gera, bago maglabanan, labanan ba agad? Hindi. Paparsurrenderin muna, sumurrender na kayo bago kayo mamatay dyan. Magkaroon muna ng peace talk. Di ba? Ang Panginoon, ganun po yung ginawa. Sa kanyang pagdating, bagamat may judgment, ngunit bago igawad ang judgment, ay meron mo ng peace talk. Para kanino? Sa lahat ba ng tao? Hindi po. Tingnan nyo, Matthew 15:24. May lumapit pong babae dyan, taga-Kanaan. Hindi siya taga-Israel. Sabi niya, humihingi ng tulong yung babae. Datapot siya'y sumagot at sinabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang naligaw sa bahay ni Israel. Hindi pinapakinggan yung babae. Hindi siya pinapakinggan. Sinabi ng Panginoon yan. So, ang pagdating po ni Kristo ay para po sa nangaligaw na tupa ng Israel. Alright, yun. Ganon din po yung 12 apostol. Tingnan yung Mateo 10:5-6. Kasi karamihan, ang pinapakinggan yung 12 apostol. Hindi naman tayong kinakausap. Sino kinakausap? Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbili na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Pinagbawalan silang huwag kausapin ang hentil na kamukha natin. At huwag kayong pupunta sa Samaria. Bakit? Bagamat ang Samaria malapit po sa Jerusalem, bagamat yan po'y sakop ng Israel, ngunit ang nakatira po dyan, hindi ng mga taga-Israel. Iba na yung nakatira dyan, mga Gentiles na yan. 6, saan sila pupunta? Kundi bagkus magsiparoon kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Ang 12 apostol at ang Panginoon Jesucristo sa kanyang pagdating, hindi tayo ang subject. Sinong subject? Yung apostate Israel para igawad yung judgment. Bakit? Kasi yung judgment po nila, bakit sila hahatulan? Sapagkat sila po'y tumalilis doon sa kanilang kasunduan, yung Book of the Covenant. Tingnan niyo po, Exodus 24:7. Hindi po tayo kasama dyan. Ano sabi doon? And he took the book of the covenant. Kinuha ni Moses yung aklat ng kasunduan. And read in the audience of the people. At binasa sa harapan ng mga Israelita. Anong sagot? And they said, anong sagot ng Israelita? All that the Lord hath said, will we do and be obedient. Nagbigay ang Diyos ng parang mga nanliligaw. Will you marry me? Yan
Diba? Pag nagpakasal ka sa akin, eto, bibigyan kita ng bahay, ng lupa, ng langit, ng between. Diba? Papayag ka ba maging asawa ko? Ano sagot? Yes, and be obedient. Sumagot sila sa proposal ng Diyos. Nagkaroon ba ng kasunduan? Yes, kaya nagkaroon ng marriage contract. Ano yung marriage contract? Yung Book of the Covenant. Anong nangyari? 8. Para magkaroon ng bisa. Ayan. And Moses took the blood and sprinkled on the people and said, Behold, the blood of the covenant which the Lord hath made you concerning all these what? Words. Alam niyo ba yung blood compact? Yung ating kasaysayan sa Biyak ng Bato? Nung nag-blood compact sila, ano ibig sabihin? Agreement yon, kasunduan yon. Ito po parang blood compact, ang Israel at ang Diyos nagkaroon po ng kasunduan. Sila ngayon nakapailalim sa kasunduan ng aklat ng covenant. Ano nangyari? Nasunod ba nila yung obedience? No. Kaya, tinin niyo po yung laman ng covenant na yun. Deuteronomy 28:1. Dalawa po yung laman nun eh. And it shall come to pass, if, yan po conditional, thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all His commandments, which I command thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all. Kung susundan mo lahat ang salitang ito, sabi niya, itataas ka ng Diyos. 2. And all these, blessings shall come on thee and overtake thee, if na naman, ang lahat ng pagpapala ibibigay sa iyo kung, sabi niya, kung makikinig ka sa tinig ng Panginoon mong Diyos. So meron silang blessing kung susunod doon, di ba? Kung hindi sumunod. But, sabi niya, it shall come to pass if thou will not, kung hindi ka makikinig sa tinig ng Panginoong Diyos, to observe, to do all His commandments, para tuparin mo lahat ng kautusan, sabi niya, inuutos ko sa araw na yon, that all these what? Curses na shall come upon thee and overtake thee. Instead of blessing, mula pa po dito, tumalikod nila sa Diyos, kaya inalis sila sa lupa, naging captive sila, kaya lang binigyan sila ng pagkakataon, bumalik. Pero ang pangunahing mensahe is what? Judgment na, yung sinabing mga sumpa. Pero bago igawad yun, meron munang peace. Anong katibayan natin? Kaya nabanggit po dito yung Romans chapter 10, 15. And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the what? Yon, the gospel of peace. Tama? So yung pagdating po ng Panginoon sa Kristo, hindi mo na judgment. Peace talk muna. Sino yung unang marinig mo na nag-preach ng peace talk? Address sa kanila. Si John the Baptist. Tingnan yung Matthew 3. Ano sabi diyan? Verse 1. In those days came John the Baptist preaching in the what? Biglang lumabas si John the Baptist. After po ng Malakay, dumating si John the Baptist. Verse 2. Anong kanyang unang preaching? Ayun saying what? Repent. Ano yung repent? Sumuko na kamo. Sa Bisaya yun eh. Yan po yan. Repent ye. Sino kausap? Yung Israel. Magsisi na kayo. Bakit? For the kingdom of heaven is at hand. Kasi malapit na ang kaharian ng kingdom. Verse 3. Ayan, sinabi na niya. Sapagkat ito ang sinasabi ni Propeta Isaiah na dadating yung magpapakilala sa Panginoon, yung Kristo. 4. At yun, lumabas sa pinaliwanag. 5. Anong reaction po ng mga tao? Ayan. Lumikot sa Jerusalem, sa Judea, and all the regions of the what? Verse 6.
Automatic po yan. Automatic sa isang Israelita nagpabaptize at nag-confess ng kasalanan. Bakit ginawa nila yon? Kasi po, familiar sila sa Old Covenant, ang mga tao po, especially po yung priest, nilulubog sa tubig, baptism of water, bilang cleansing. At kinukumpisan nila yung kanilang kasalanan. Anong kasalanan? Yung nilabag po nila sa covenant. Yung binasa natin kanina. Yung sinabi nilang, lahat ng sinabi ni Moses, gagawin namin. Nilabag nila Kaya, sinasabi ni John na, magsisi na kayo at sabihin nyo lahat ng inyong kasalanan, confessing their sins. Mga Israel po yun. O 7, tinan nyo. May mapit pong mga Pharisees at saka Sadducees. Ano sabi ni John the Baptist? He said unto them, O generation of what? Vipers, mga lahi kayo ng kulupong. Tapos ang sabi niya, sino ang nagsabi sa inyo sa paparating na ano? Flee from what? May dadating na galit ng Diyos pag natapos yung peace talk. Okay? Sino ang dadatnan ng judgment? Yun pong Israel sa panahon na yan, at yan po yung naganap noong 70 AD, dun sa Jerusalem, the same audience ng Panginoon, kausap niya silang po tinutukoy doon. Yan po yung buod nun. Kaya nga po, gospel of peace muna. Kaya hinihingi silang magsisi na kayo sa paparating yung judgment. Ngunit, diyan po sa process na yan, makita natin, merong 4 na uri po ng preaching, kaya lang progressive po yung unawa. Una po, yung gospel of the kingdom. Yan, pinapaliwanag, napaparating na yung kingdom. Kingdom nino? Kingdom of God. Tingnan niyo po, sa Matthew chapter 4, verse 23. And Jesus went about all Galilee, teaching in their synagogues and preaching the what? The gospel of the kingdom. Kakibat yung ano? Healing all manner of sickness and all manner of diseases among the people Israel. Bakit dala po yun? Sapagkat, yung sickness po, yung disease, at saka yung madness, kasama po yun sa curse ng Old Testament. Ang dahilan po, ang kasama sa mga sumpa, dahil sa paglabag nila sa kasundo ng Diyos, magkakasakit sila at masisiraan ng mababaliw ang marami. Yun po yung nakalagay sa Deuteronomy. Kaya every time magpapagaling ang Panginoon, ano inuutos sa mga gumaling? Pumunta ka sa priest, ipakita mo gumaling ka. Bakit? Kasi pinapatotohanan na dumating na yung Mesiya, yung Kristo. Kasi yun po yung nakalagay sa Deuteronomy 18. So, ang kanyang preaching po, gospel of the kingdom, sinong kausap? Tayo ba? Hindi. Yung Israel. Kasi sa mindset ng Israel, meron sila yung nasa kingdom talaga dapat. Nawala yung kingdom sa kanila. So, pagdating ng Messiah, ang isip nila, ibabalik yung kingdom sa kanila. Pero hindi nila alam, ibang uri ng kingdom. Kaya nung tinanong siya ng mga Pariseo po, Luke 17, verse 20. And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Tinanong sa Pariseo, kailan ba dadating muli yung kaharian? Kasi isip ng mga Pariseo, kamukha sa lumang tipan, physical kingdom, pumapatay ng tao, sinasakop ang mga bansa. Gano, sa panahon ni David, ni Solomon. Pero pagdating ng Kristo, kinorek niya. The kingdom of God cometh not with observation. At palibasa ay tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos, ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi paririto na mapagkikita. So, ibig sabihin, spiritual ang kingdom. Bakit? Kasi heavenly kingdom yung dala niya, hindi earthly. 21.
nasasabihan man nila, naririto o naririyan sapagat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo, sabi niya. Hindi pwedeng, yan ang kingdom, yan ang kaharian ng Diyos, nakikita. Hindi. Ang sabi niya, ang kaharian ng Diyos ay nasaan? Neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. Hindi po maintindihan ng mga Israelita yan kasi ang isip nila, physical kingdom. So, a different setup po ng kingdom ito. He's talking about the heavenly spiritual kingdom. Alright? Now, bago mangyari po yung kingdom na yan, dapat mawasak muna yung existing kingdom dito. At yun po yung ginanap, kaya nawasak po yung kingdom nila talaga totally physical. Kaya naging maliwanag po yung kingdom of God. Now, yung kingdom of God, may nakapaloob pong mga gospel din dyan. Right? Number 1, yun pong gospel of God. Tingnan niyo po yung Romans chapter 1. Pinapakita ko po sa inyo, yung gospel of God, ito po yung alam ng marami ngayon. Maraming Kristiyano. Kaya lang, kulang. Ang tanong nga kagabi, magkaiba ba yung gospel of God sa gospel of Christ? O sabi, papakita ko magkaiba yan. Iba yung laman. Sabi niya, Paul, servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto what? The gospel of God. Tanong, ano yung gospel of God? Verse 2, andyan po yung sagot. Which had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, verse 3. Pinangako po yan. Patungkol kanino? Patungkol po sa kanyang anak na si Jesucristo na ating Panginoon, na galing sa lahi ni David ayon sa laman. Alright? Maliwanag po yan sa audio. 4. Na ano? At diniklara na siya nga ang Son of God with power by what? According to the Spirit of holiness by the what? By the resurrection of the dead. Bakit po mahalaga yun? Sapagkat dito po sa panahon na ito, yan po yung issue. Ano ang pinapaniwalaan mo kay Kristo? Bakit ba ipinako si Kristo? John chapter 19, ito pong isa sa dahilan kung bakit pinatay yung Kristo. Ano 7? The Jews answered him, we have a law, and by our law, he ought to die. Bakit? Because he made himself the what? Son of God. Hindi po pinapaniwalaan ng mga Hudyo na yung Jesucristo po ang anak ng Diyos. Malaking issue ba yun? Malaki po. John 11:27. Tingnan niyo po. She saith unto me, Lord, I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. So, ibig sabihin, pag sinabing Son of God, siya po yung the Christ na hinihintay ng Israel na Messiah. Dumating si Kristo. Pinawaliwalaan ba nila? Hindi po. Kaya ang hinihiling dyan, maniwala yung Israel na siya nga yung Son of God. Kaya tinawag na Gospel of God. Yun po yung laman ng John 3:16. Famous po yung John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son of God, that everyone that believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ang question, pag pinaniwalaan ba yung Son of God kamukha nito? So, dito po, bago ipako ang Kristo, marami hindi naniniwala, nire-reject siya na Son of God. Anong nangyari? Nung siya po'y ipinako sa krus, what happened? Namatay siya, inilibing, pero sa ikatlong araw siya nabuhay na maguli. Yung pong resurrection ng Panginoon sa Kristo, unang-una, mensahe para sa kanila. Balikan natin, Romans 1:4. Nung nag-resurrect po yung Kristo, sino nagdeklara? By God, declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the what? Anong katibayan na siya Son of God? Yes. Katibayan kanino?
Sa Israel. Alright? Question. Meron ba silang unawa dyan patungkol sa anong nangyari sa law? Meron ba silang unawa dyan patungkol sa kapatawaran ng kasalanan? Meron ba silang unawa dyan tungkol sa kung anong programang mangyayari? Wala. Ang isang unawa lang, siya yung Kristo, siya yung Son of God. Alright? Now, anong kaibahan yan, Brother Ray? Ito, sa pangalawa. Pagkatapos po niyan, may na-reveal na Gospel of Christ. Ano yung Gospel of Christ? Pareho ba ng Gospel of God? Hindi po. Sa Gospel of Christ, dinitali na po dito yung alin? Yung forgiveness of sins, yung glorification, yung resurrection, yung katawan ni Kristo. Yung pong ating inaaral na Gospel of Christ. Kanino nireveal yan? Kay Pablo. Yun niyo. Kaya mahalaga po si Pablo maintindihan, yun po, sinong unang nakaunawa ng Gospel of God sa mga tao dito? Hindi ba yung 12 apostles? Yung 12 apostol? Nandun na ba si Pablo? Wala pa. Kailan ba dumating si Pablo? Dito sa Acts chapter 9. Tama? Sa Acts chapter 9, si Pablo, siya umuusig ng mga mananampalataya. Pinapahuli, pinapatay yung mga mananampalataya until makilala niya yung Panginoon. Di ba? Dito sa na-convert, si Apostol Pablo. Alright. Ngayon, nung na-convert si Pablo, ano yung kanyang pinapahayag? Acts 9 verse 20. And straightway he, si Paul po yan, preached Christ in the synagogues that he is what? Anong gospel yan? Gospel of God. 21. Sa 21. Yung mga nakakarinig sa kanya natakot. Kasi nakita pumapatay ng mga Kristiyano, ba't nga nagpipreach ng iba? Baka hulihin din tayo yan, duda sila. Right? Inulit niya. Doon po tayo sa 22. Datapot lalo nang lumakas ang loob ni Saulo. Ang una pong pangalan ni Paul, Saul, kasi Jewish name po yan. Yung Paul po, Gentile name. At nilito ang mga Hudyo na nangananahan sa Damasco na pinapatunayang na ano? Ito ang Kristo. Consistent. Yung unang pahayag po ni Pablo, yung kanyang naunawa, na ano? Na si Kristo ang anak ng Diyos, si Jesus ang anak ng Diyos, at ang Kristo. Anong tawag po doon? Gospel of God. Meron na bang pinag-uusapan tungkol sa forgiveness of sins at saka sa kabayaran? Wala. Isa lang ang issue. Sino? Si Jesus. Sinong anak ng Diyos? Sino yung Kristo? At pinatibayan niya nung kanyang pagkabuhay na maguli. Right, ngayon. Acts 9 po, nawala si Paul sa picture. Pagdating ng 10, sino yung prominent sa Acts 10? Si Peter kasama sino? Cornelius. Sino sa Cornelius? Di ba dito pinakita yung mga unclean animals? Patayin mo, kainin mo. Ano sabi ni Pedro? Ay, di pa po ako kumain ng ganyan buong buhay ko. Pero kapinaunawa, yung larawan ng mga maruruming hayop, larawan yun nino? Natin, mga Gentiles. Kaya sa Acts 10, hindi pa rin alam ni Pablo. Nag-observe pa siya ng law. Tapos sa cross yung law, di ba? Hindi niya alam. Kasi nga, isa lang ang alam niya. Ito lang. Ganon din yung mga nasa Jerusalem. Tingnan, Acts 21. Mga mananampalataya sa Jerusalem na libo-libo, pero tinan nyo, at sila ng kanilang marinig, yaong ay niluwalhati ang Diyos, at sa kanya sinabi nila, nakita mo na kapatid, kung ilang libo-libo ang mga Hudyo na nagsisampalataya at silang lahat ay pawang masisikap sa kautusan. Pero mananampalataya, anong sinampalatayanan nila? Isa lang, Gospel of God. Yung buong unawa, kung ano yung kautusan, nakasulat po saan? Sa Gospel of Christ. Kaya tinan nyo po, 9, 10, 11, 12, si Peter, mga apostle si Peter, tapos tinawag si
Si Barnabas, tinan nyo, Acts 11, kasi kinuwento ni Pedro, yung palang mga hintil, kamukha na natin tumanggap ng Espiritu. Kaya ang sabi, yung mga hintil kasama sa programa ng Diyos. Ngayon, sinugo ng apostol si Barnabas. Si Barnabas, pinili nila para pumunta sa mga Gentile. Sino unang hinanap ni Barnabas? At siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin sino? Si Saulo. Kasi nung nag-preach si Paul sa Damascus at may mga Hudyo, papatayin siya. Tinakas nila, binalik sa hometown niya sa Tarsus. Nung dumating na yung time, isinugo si Barnabas para sa ating mga hentil, magdala ng mensahe, hinanap sino? Si Saulo. Itong Saulo po, pagdating mo sa 13, tinan yung 13, sa 2 po, tinan nyo, sinugo ng banal na Espiritu po, sino? Yung dalawa. At sila'y nagsipaglingkod sa Panginoon at nag-ayuno ay sinabi ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sa akin si Bernabe at si Saulo sa gawaing tinawag ko sa kanila. Ito po ang mensahero para sa atin. Mahalaga po yan. At nang kanilang matahak na ang buong pulo hanggang sa Papos, ay nakasumpong sila ng isang manggagaway. Ano yung manggagaway? Magician. Diyan po sa ancient Near East, background lang po. Marami po dyan mga magician. Ang mga magician po, mga mandaraya lang naman, mga trick lang naman yan eh. Sa pagpapakilala nga sa isang propeta, ang pangalan po niya ay si Bar Jesus. Alright? At may kasama siya na yung proconsul, isang Roman yan, Sergius Paulo. Ang kasama nung false prophet ay si Sergius Paulus, isang Gentile. Alright? Okay. At itong Gentile ito, gustong marinig yung preaching nila Paul, nila Bernabe. Verse 8. Kaya lang hinahadlangan ni Elimas ng manggagaway para di makapakinig. Verse 9. Ayun na. Datapot si Saulo na tinawag din Diyan po tinawag na Paul. Mula yung Saul, tinawag ngayon na Paul. Kapangalan ng alin? Isang Gentile. Yung proconsul. Bakit? Kasi si Pablo na po ang isusugo ngayon para sa ating Gentile. Tingnan, Romans 15, verse 16. Upang ako'y maging ministro ni Kristo Jesus sa mga sa mga hentil na nangangasiwa sa ebanghelyo ng Diyos upang ang mga hentil ay maging kalugod-lugod na handog palibasa ay pinaging banal na Espiritu na Santo. Kanina, si Jesus Christ at yung apostle, sino lang ang pupuntahan nila? Israel lang. Paano tayong Gentile? May sinugo sa ating mensahero, sino? Si Pablo. Isa pa po, dun sa 2 Timothy 1:11, whereunto I am appointed a preacher and an apostle and a teacher of the who? Gentiles. Sino yung Gentiles? Tayo. Ang isinugo para magmaral, magpahayag ng katotohanan sa atin, hindi yung 12. Itong si Apostol Pablo. Nakuha po niyo ang difference? 1 Timothy 2:7, whereunto I am ordained a preacher and an apostle, tapos open and close parenthesis, I speak the truth in Christ and lie not. A teacher of the Gentiles in what? Faith and verity. May kaibahan bang turo ng 12 at saka ni Pablo? Meron. Papakita ko sa inyo. Dito po, unang naniwala ang 12 apostles ng Gospel of God. Later on, na-convert si Pablo, pareho sila ng pinapaniwalaan, Gospel of God, di ba? Pero later on, tingnan nyo, Acts 26:20. But should first unto them of Damascus and at Jerusalem, throughout all the coast of Judea and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. Saan una nag-preach si Pablo? Sa Damascus. Anong pinreach niya? Gospel of God. Tama? Pero later on, Romans chapter 15,
verse 19. Through mighty signs and wonders by the power of the Spirit of God, so that from Jerusalem round about unto Illyricum I have fully preached the what? Gospel of Christ. Una, ang pinig sa Gospel of God, pero later on, makita nyo, Acts 13, ang preaching niya, ito na. Gospel of Christ at Gospel of God. Tignan nyo, Acts 13. Be it known unto you, therefore, men, brethren, that through this man is preached unto you the what? May kasama ng forgiveness of sins. And then, next verse. And by him all that believe are justified from all things from which you could not be justified by the law of Moses. At sa kanya na maniniwala ay pinapawalang sala kayo sa lahat ng bagay na hindi kayo ipapawalang sala ng kautusan ni Moses. Ang sabi niya, mensahe po ng Gospel of Christ na wala dito yon. Kaya, makita niyo po, yun pong Gospel of Christ, ito po yung sinabi ni Paul na may gospel sa kanya. Romans 16 po, 25. Ito po hindi naunawa ng marami, kaya pinaghahalo-halo po yan, kaya di makuha po yung beauty tsaka blessing talaga. Now to him that is of power to what? Ito yan. Mahalaga po yung word na establish. Ano yun? Ano sa Tagalog yun? Magpapatibay sa'yo. Alright. According to what? To my gospel. According to the revelation of, and the preaching of Jesus Christ. According to the what? Revelation of the mystery, which was kept secret since when? The world began. Alam po nyo, pag naunawa mo ito, makikita mo yung mga nagpapanggap na sugo-suguan, fake. Bakit magsusugo ang Diyos? Bawat isinugo ng Diyos, may mensaheng dala-dala. Ang isusugo ng Diyos, may special message. Kung yung mystery na naitago na since the world began, ay inireveal na ni Pablo, ano pang i-reveal? Ano pa yung mensahe ng dadating ng mga nagsusugo-suguan? False mga sugo. Huwag kayo maniniwala doon. Ang huling sugo ng Diyos, si Pablo. Kasi inireveal na po yung mystery. The sad thing po, maraming hindi pa rin naintindihan ito. Sabi niya, revelation of the mystery which was kept secret since the world began, inahayag yun sa kanyang sinabing, my gospel. Alright, tingnan nyo, Ephesians 6, verse 19. For me that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly to make known the what? The mystery of the gospel. Pag sinabing mystery, ano ibig sabihin? Secret. Tama? Kunyari, isang grupo tayo dito. Meron akong secret. Pwede ko bang sabihin sa lahat? Secret ko eh. Pwede ba? Hindi Sino yung sasabihin ko ng secret? Kayo, meron secret? Meron kayo secret? Meron. Hindi pwedeng wala. Sino nakakalam ng secret ninyo? Siyempre yung the closest one. Di ba? Yung pinagtitiwalaan mo, siyang nakakaalam ng secret. Ganito po ito. Merong mystery ng Diyos, may secret ng Diyos, kailan pa? Since the world began. Ikaw na ipapahayag. Siyempre, doon sa malapit sa Kanya. Kaya pag na-reveal yung secret sa'yo, blessing ka, di ba? Tingnan nyo. Ano yung secret? Yung gospel of Christ that concerns yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Alam ba ng mga apostol? Hindi po. Ephesians chapter 3 verse 1. For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for who? Alam nyo, may laman po yan kasi, ito po, briefly, hindi ko i-detail ito. Si Pablo po, 2 times nakulong.
Sa kanyang period, sumulat po sa ng Galatians, right? First and Second Corinthians, tapos First, Second Thessalonians, Romans. Yung first 6 books po niya ay isinulat niya kasama sa kanyang unang imprisonment. Okay. Pero, the second imprisonment po niya, naisulat po niya yung 1 Timothy, 2 Timothy, Colossians, Philippians, tsaka yun pong Pailimon. And lastly, yung pong Ephesians. Ito pong Ephesians, isinulat niya nung siya po'y nakulong. The second time and last time, at siya po'y pinatay na. Ano ibig sabihin? Sa kanyang second prison epistles, ni-reveal po sa kanya ng maliwanag po yung mystery. Kaya ang sabi tinan nyo, Ephesians 3:1. For this cause, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you, Israel, for you, Jews, or for you, Gentiles. Sino yung Gentiles dito? In the flesh. Tayo yun. Verse 2, tinan nyo, kung gaano po tayo ka-blessed. If ye have heard of the dispensation of grace which is given me, Paul, to you, Gentiles, word. Para sa ating po yan. 3. How that by revelation, he made unto me, kay Paul, the mystery, as I what? Wrote. Ito sinulat niya. For in few words. Ano yung sinulat niya? 4. Bakit isinulat? Next verse. Whereby, when you what? Basahin natin. Bakit? Kasi para sa atin yun eh. Ye may understand my knowledge in the mystery of Christ. Alin ang babasahin? Yung mga sulat ni Pablo. 5. Ano yun? Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit. Yung other ages po, ilang taon yun, ilang panahon yun. Thousands of years. Walang nakaalam kahit isa. Ngayon lang in-reveal ang sabi niya through his writings sa mga apostol, prophets, at by the Holy Spirit. Ano yun? 6. Ito pa yung blessing. That the what? Tayo yan. Should be what? Wow! Ang atin po, hindi curse. Ang atin po, inheritance, heir, inheritance. And of the same body, the body of Christ, partaker of His promise in Christ by the what? The gospel. Yung atin po, bilang sangkap ng katawan ni Kristo ng mga hentil, ang sa atin po, inheritance, blessings, hindi curse. Ano yun? Tinan mo 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Bakit? Who hath past tense, blessed us past tense with what? All spiritual blessings where? Woo! Hindi po physical yan. Kaya anuman dinadanas sa lupang ito, tiis lang. Continue ka lang kasi you are already blessed with heavenly blessings. Pag pinaniwalaan niya, alam niyo, mawawala yung self-pity, mawawala yung inggit, mawawala yung kung ano-anong bagay na nagpapabagsak sa emotion mo. Hindi! Naglalakbay lang ko sa lupang ito, pero ang greatest comfort ko is the blessing I have is not temporal, hindi pansamantala, hindi mawawala, hindi pwedeng nakawin, secured dyan in Christ where? Hindi pa maganda yan? Are you there? Ilang taong mabubuhay sa lupa? Sabi ng pastor, mamamatay na raw kahapon, di ba? Pwede na raw sabi, what? Di ganon. Anong ginagawa mo? Sabi, malapit ka na mamatay. Dapat may ginagawa ka. Sabi nga
pag ikaw ay ginagamit ng Diyos, hindi ka mamamatay. Naniniwala ba kayo? Pag wala ka ng pakinabang, umuwi ka ng anak. Kaya, dapat, ginagamit tayo ng Diyos. Diyan naman tayo pupunta eh. Huwag kayong masyadong maabala sa bagay ng lupa. Ibalansin natin. Keep our mind strong, active in the things of God. Di ba? 2 Timothy 2:1. Sabi niya, Thou therefore, my son, conclusion ni Paul, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Nakatingin ka sa grace. Doon ka magiging malakas. Marami po tayong alalahanin sa mundo ito. Buti lang hindi ako tagalupa. Dumadaan lang ako dito. Ay, nandun ako sa grace that is in Christ Jesus. Verse 2. And the things, tinig po, specific, and the things that thou hast heard of, who? Sa 12 po kay Paul. Paul. Itong writings. Among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Alam nyo, kaya kayo naririto ngayon at naririnig nyo itong teaching na ito because you are counted faithful by the Lord. Yung makakaintindi po nito at makakaunawa, these things po were committed unto you by the Lord Himself. So that you teach others also, ang sabi niya. This message and truth po, hindi hinto dito. It should be spread out. Look at the next verse, 3. Thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. Consider what? Sino yung I? Paul. Kasi sa kanya na-reveal po yung blessing na yan. And the Lord will give thee understanding in how many things? Yeah. Pag inintindi po natin yung writings ni Paul, doon po naka-reveal lahat ng program ng Diyos with regard sa heavenly things na ipinadala ng Panginoon sa ating mga Gentiles. Bakit po? May Hudyo ba ngayon in the physical sense? Wala na. So, sino ang pinagtiwalaan ng Diyos ng katotohanan ito? Gentiles like us. Hindi po Acts 28. The last time, binigyan ng pagkakataon ng Hudyo and they reject it, kaya ano sabi ng Acts 28? Doon po sa 17. Okay. And it came to pass that after 3 days, Paul called the chief of the Jews, yung mga pinuno ng Hudyo sa Rome, bago siya patayin, nakakulong sa dyan, pinatawag niya. Anong sinabi? And when they were come together, he said to them, Men and brethren, though I have committed nothing against the people or customs of our fathers, yet was I delivered prisoner from Jerusalem into the hands of the Roman. Habang sinusulat po yung nakakulong sa Rome. And when they had appointed him a day, there came many to him in his lodging. Tingnan niyo po. To whom he expounded and testified the kingdom of God, persuading them concerning Jesus, both out of the law of Moses and of the prophets from morning till mula umaga po hanggang gabi pinapaliwanag ni Pablo sa kanila. Mabuti hindi naantok. Mabuti hindi naiinip. Ako po magagawa ko sa inyo yan. Baka kayo sumuko. Pambira yung zeal ni Paul para ipaunawa po yung katotohanan mula umaga hanggang gabi. 24. Ito yung problem. And some believed the things which were spoken, and some believed not. At iba hindi naniniwala. Right? Tinan niyo. And when they agreed not among themselves, debate sila, ayaw paniwalaan. In fact, naintindihan naman nila eh. Ayaw lang paniwalaan. Ganyan din ngayon. They departed after that Paul had spoken one word, well spake the Holy Ghost by Isaiah the prophet unto our fathers. In-apply na po yung last warning sa Hudyo 26. Ano yun? Eto. Saying, go unto these people and say, hear, ye shall hear, and shall not understand. Yun ang problem.
naririnig, pero they cannot understand. And seeing, ye shall see, and not what? Perceive. Hindi maunawa. 27. Kaya anong sabi? Anong dahilan? Ba't hindi maintindihan? For the heart of this people is what? Wax gross. Alam niyo yung wax? Sino pa yung nagpo-floor wax ngayon? Pag masyadong maraming floor wax, anong nangyayari? Madulas. Ito, ang madulas yung kanilang heart. Yung salita ng Diyos, naririnig, pero dahil madulas, ano nangyayari? Parang bala ng baril, twing, twing, hindi bumabaon. Di ba? Bakit? And their ears are dull of what? May tenga, pero hindi makarinig. And their eyes, have they what? Closed. Bakit? Lest they should see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. Marami pong ganyan ngayon. May mata, may tenga, pero hindi maintindihan. Pinapakita mo na lahat sa Biblia, ayaw pa rin intindihin. Ayan sila. Kaya ano sabi ng 28? Yan. Tingnan niyo po. Conclusion, be it known therefore unto you, the Jews, that the salvation of God is sent unto the, eto tayo, and they will, nireject ng Hudyo. Sino ang dadala ng mensahe? Tayo po. Gentiles. May Hudyo pa ba ngayon? Wala na. The last Jewish understanding po in a physical sense, natapos po nung 70 AD na wala na sila. Wala ka na matrace na physical Jews ngayon. Kaya yung Hudyo sa Israel, nagdidebate si Netanyahu tsaka yung mga rabbi, what is a Jew? Is it a country, a state, or a religion? If being Jewish is a religion, you should follow the 613 laws. Do you think they're following 613 laws by ini-eject yung mga tao sa Palestine? May massacre ng kamatayan ng mga bata, matatanda, bawa, pinapatay. Ay, ngayon po nangyayari sa Middle East. Yan, may gera doon. Ngayon, nagbabanta ng nuclear missile na ngayon doon. Ini-issue na ng warrant of arrest ng ICC si Netanyahu kasi marami violate sa United Nations. Do you think Jewish nation yon? Ang sabi ng mga rabbi, being a Jew is a religion. You should follow the 613 laws, ang sabi ng mga rabbi doon ngayon. Kaya may mga rabbi doon hindi nag-identify just Israel. Because they think it's a fake Jewish state. Walang Jewish state ang sabi nila. Still po, debate siya. Kaya Bible po totoo. Kasi ang Hudyo ngayon, sino? The believers. Jews inwardly. Alright?